ng inyong mga mahal sa buhay. Merong mga bagong variant tulad ng Delta variant, 4 times more contagious po ito at mas nakakahawa. Paliwanag ni Go ang ilang beses na pagbalik sa at ng inyong mga mahal sa buhay. Merong mga bagong variant tulad ng Delta variant, 4 times more contagious po ito at mas nakakahawa. Paliwanag ni Go, ang ilang beses na pagbalik sa ECQ at muling pagluluwag ay nangangahulugan lang na pabago-bago ang galaw ng virus. Subalit, mahigpit niyang paalala na hindi dapat nagbabago sa tungkulin bilang responsableng mamamayan at ang pagtitiwala at malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Mahigit 45 million doses na po ng bakuna ang dumating sa ating bansa at para naman po sa mga kwalipikado sa pagbabakuna na nag-aalangan pa, magpabakuna na po kayo pag oras na ng schedule ninyo sa inyong mga lugar. Libre naman po ito. Muli niyang hinikayat ang lahat na magbayanihan at magmalasakit sa kapwa para malampasan ang pandemya bilang isang nagkakaisang bansa. Una nang nabanggit ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang pagkakabinbin sa pagbili ng bakuna na nasa ilalim ng tripartite agreements na pinasok na national government sa ilang grupo. Kasama na dyan ang mga lokal na pamahalaan. Ang epekto nito sa bakunahan sa mga lalawigan at ang isinasagawang COVID-19 response ng Marinduque ang ating pag-uusapan kasama si Governor Presbiterio Velasco Jr., ang presidente ng League of Provinces of the Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Good morning po, Secretary Martin. Secretary. Governor, unahin po natin pag-usapan yung pagkakahold ng tripartite agreements para sa pagbili ng bakuna ng mga LGUs. Ano po yung nakikita ninyong epekto nito sa vaccine rollout ng mga probinsya sa kalagitnaan ng pagtaas ng COVID cases sa bansa? Yun po sa report po sa amin, at nagkaroon po kami ng meeting kahapon with UCNC at sa Jose Derhere at nakabutahe ay hindi naman po problema talaga yung pagpirma ng tripartite agreement. Ang po yun mga sir at Sputnik po ay talagang ang policy po ay negotiate lang sa national government. Yung Moderna at AstraZeneca ay hindi na nakakakompleto pa ng pag-supply. At yung iba, katulad po ng J&J ay hindi para open sa tripartite agreement. Covax po ay wala pang emergency station. So, may ilan lang naman po na sabi na hindi na pipirmahan yung tripartite agreement, pero valid naman yung rason ng NTF, kaya po hindi pa pirmahan yung tripartite agreement. Kami naman pong mga Okay, merong problema ang ating communication line with Governor Velasco and we'll try to get him back later on. Samantala, mga economic frontliners naman sa ilang bayan ng Siquijor ang sinadya ng outreach team ni Senador Bongo ang mga ahensya ng pamahalaan na mahagi rin ng hiwalay na tulong pinansal, pangkabuhayan at scholarship para sa ating mga kababayan. Narito ang report. Sa dalawang anak, humuhugot ng lakas at inspirasyon si Lovelyn ng Siquijor para ipagpatuloy ang pagpupursige kahit hirap kumita ang maliit niyang tindahan dahil sa limitadong galaw ngayong may pandemya. Sa ganitong pandemya po ngayon, ang ginagawa ko lang ay gawing inspirasyon ng aking dalawang anak, magpatuloy at hindi mag-give up.
Sa 3 araw na serye ng distribusyon ng ayuda mula sa tangkapan ni Senador Christopher Bongo at ilang ahensya ng pamahalaan, kabilang si Lovelyn sa nabigyan ng tulong. Senator Bongo, maraming salamat. Malaking tulong na po lalo na sa aming mga sari-sari store na naapektuhan ng sobra ngayong panahon ng pandemya. Aabot sa 6,000 mga economic frontliners sa mga bayan ng Siquijor, Larena, Maria, Lazi, Enrique Villanueva at San Juan sa lalawigan ng Siquijor ang nabigyan ng tulong. Mensahe ng senador sa kanila, sana hindi na maulit ang malungkot na Pasko noong nakarang taon dahil may bakuna na ngayon kontra COVID-19. Ang bakuna ang susi o solusyon para hinay-hinay na ta makabalik sa atong normal na panginabuhi. Unta malipayon ang atong Pasko karong tuiga. O na hangyo min Presidente Duterte sa inyo, salig mo sa bakuna. Ayaw mo kahadlok sa bakuna. Mahigit 29 na milyong doses na ng bakuna ang naituro kung saan higit 16 million ang mayroon ng unang dose habang mahigit sa 12 million ang fully vaccinated na para maibsan kahit papano ang paghihirap ng mga maliliit na negosyante at ordinaryong manggagawa sa Siquijor. Namahagi ang outreach team ni Senador Go ng mga pagkain, mask, face shield at vitamins kasama ang ilang bike, sapatos at computer tablets para sa ilang nangangailangan. Bukod sa tulong ni Go, ang DSWD ay namigay ng pinansyal na tulong. Suporta naman sa pangkabuhayan ng dala ng DTI, habang scholarship sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang hatid ng TESDA. Kaya si Lola Anastasia nagpaplano na kung saan gagamitin ang natanggap na pera. Pasalamat ako na mayroong tulong si Senator Bongo at ito'y magamit ko kung makaano ako ng biik, kasi mahal naman ang biik. Ito siguro manok na lang, pagkain ng mga hayop. Magamit ko rin po ito sa konting magluto-luto ng ng mga saging, banana Q. Ayun, minsan ginagawa ko. Kayo po ang nagbibigay lakas sa amin na makapagserbisyo pa po upang malampasan natin itong krisis na ating kinakaharap. Kailangan lang nating magtulungan, magbayanihan at magmalasakit po sa ating kapwa Pilipino. Muli po natin balikan si Governor Velasco ng Marinduque. May datos po ba kayo, Governor, kung nasa ilang doses sana ang planong bilhin ng mga lalawigan through the tripartite agreement? Sa alam ko po ay meron na pong mga nauna sa aming mga kasama sa Liga na nag-negotiate na po at meron na naman pong tripartite agreement. Ang alam ko lang po na may aligasyon na hindi pa po na aayos yung kanya o napipirmahan yung tripartite agreement ay ang ating kaibigan pong si Governor Ebdani ng Zambales. Pero yung mga iba po ay nauna na po so napirmahan na po yung tripartite agreement. Governor, kumusta po ang dating ng supply ng bakuna diyan sa Marinduque at ilang pong doses sana ng bakuna ang plano ninyong i-procure sa ilalim ng tripartite agreement kung meron man? Kami po ay nakaasa naman po sa supply ng bakuna mula sa national government. Ano po, inihintay po namin yan. Kasi po ako bilang national president ng Liga, ay alam ko naman po yung availability ng supply at yun na nga po, karamihan po sa mga supplier ng bakuna ay nakikipag-deal directly sa national government. Sila po ang priority. Kaya po kami ay iniintay muna po namin yung ample supply or sufficient supply ng bakuna na darating sa Pilipinas bago po kami o-order. Depende po kasi sa kakayahan ng mga LGUs, kaya kanya-kanya po ang decision dyan So sa ngayon po, yung Marinduque po ay nag-iintay po na talagang may informasyon na po na maraming supply na darating at saka po kami bibili. Pero sa amin naman po binibigay ng national government ay dumadami na rin po. Halos mga 18% na po yung aming nabakunahan at marami-rami na rin pong vaccines na naibigay sa amin. Although gusto po namin ay mas marami pang bakuna na ibigay dahil nga po tumataas yung infection rate. Nag-request po ba kayo, Governor, sa IATF na sumailalim sa mahigpit o mas
mahigpit na quarantine status ang lalawigan ng Marinduque at ilan po ba ang nanatiling active cases at kaso ng Delta variant diyan po sa inyo? Nag-request po kami ng mas mataas na community quarantine system. Dati po ay MGCQ lang po kami. Ngayon po ay GCQ na po kami at nag-notify po kami sa regional IATF for concurrence. Tumaas nga po ang dami ng aming mga total number of cases. Dati po ay 390 lang nung Mayo 2021. Ngayon ho ay halos umabot na ho ng 1,300. So mga 250% po ang increase. Ano po? Ang active cases po namin ay 250 cases na po sa ngayon as of the present time. Governor, natukoy niyo po ba kung bakit pataas ang bilang ng mga nagpopositibo sa inyong probinsya? May report na po yung Philippine Genome Center na meron na pong 6 na Delta cases dito po sa isang bayan namin sa Santa Cruz. Kaya po talagang tumataas itong aming infection rate at ang belief po namin, ang evaluation po namin ay baka itong Delta variant po ay meron na rin sa ibang bayan. Kaya lang po ay wala pa po yung mga ibang report galing sa Philippine Genome Center. Okay. Ano pong nakalatag na plano ng lokal na pamahalaan para maiwasang tuluyang ma-overwhelm ang mga ospital sa lalawigan? Nag-convert na po kami ng mga classroom sa bawat barangay bilang isolation facility at pinapa-overtime na po namin yung under construction pa po na isang malaking TTMF namin. So, tingin po namin ay ma-cover naman po yung mga tataas pang numero ng mga COVID cases dito. Sa ngayon po ay marami na rin po ang occupancy ng aming mga isolation facilities. Kaya patuloy po yung aming paggawa pa ng additional isolation facilities sa mga classrooms po sa bawat barangay. Kumusta po ang monitoring ninyo sa mga borders? Ano pong paalala ninyo sa mga kababayan nating papasok o lalabas ng Marinduque? Well, very strict po kami sa border control, Secretary Martin, dahil nga po natatakot kami na may mga iba pang carriers na papasok na dala pa lalo yung Delta variant. Kaya nga po mahigpit po kami sa pagpasok at nagre-require po kami ng RT-PCR or antigen test sa mga pumapasok. At yan naman pong mga non-appors o kasama na po yung LSI ay talaga pong prohibited po actually ang pagpasok ng mga ganong non-appors. Pero meron pong mga ilang rason na justified na inaalaw namin. So talaga pong istrikto itong aming pagpapasok ng mga gustong bumisita o sa aming lalawigan. At pagkatapos po noon na pagdating naman po sa loob ng bayan ay sinasubject po yan sa thorough medical examination. Pag meron ng symptoms ay inaano na po namin, ina-isolate na ho kagad dyan. At yun nga, bibigyan ho ulit ng RT-PCR para po magkaroon ng talagang conclusive na finding na positive po yan. So talaga po kami nag-isolate na ngayon at halos hanggat maaari po ay walang home quarantine. Pinapatanong ni Tuesday New ng DZKI kung ilan ang pasyenteng tinamaan ng Delta variant at kung meron man ay ano ang kalagayan nila ngayon. 6 po yung tinamaan ng Delta variant, ano po, sa Santa Cruz. At
Sa anim po, yung isa po ay minalas po tayo at pumanaw na po. Pero ang sabi po sa akin ay meron naman pong comorbidity o may ailment. So ganun po nangyari. Meron pong isang pumanaw dun sa anim na Delta variant case. Opo. Maraming salamat po sa inyong panahon, Marinduque Governor Presbiterio Velasco Jr. Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Keep safe also to all of you. Maraming salamat po. Samantala, hanggang dito na lamang muna ako, Yusek Rocky, at meron pa tayong trabaho dun sa opisina. Pero magsama-sama ulit tayo sa Lunes, mga kababayan. Yusek Rocky, please go ahead. Pero Secretary Martin, ang suot ko ay may kulay pula ng konti, kaya bago ka po magpaalam, ako naman po ay babati sa yung kasama rin dito yung ating mga kasamahan sa public briefing at ang PTV na isa pong maligayang kaarawan. At sana po ay at sana, Secretary Salamat, Martin, Rocky. yung pong lahat ng inyong naisin, nasa puso, nasa isip ninyo, ay mabigyan po ng katuparan. At syempre, good health at sa inyo at sa inyong buong pamilya. Happy birthday po. Thank you so much, Yusek Rocky, at binabatik ng mga nagbe-birthday ngayong mga panahon na to. Si Congressman Agaw Bong Plaza, happy birthday din sa August 21. At siyempre, panalangin ko para sa mga kababayan nating dumadaan sa anumang unos ng buhay. Lakasan nyo lang ang inyong loob at manalangin sa Pong May Kapal para malagpasan natin kung ano man ang hirap na pinagdaraanan natin tulad nitong COVID-19 pandemic. Salamat, Team PTV. Papadala ako ng lechon dyan sa inyo. Lechon manok. Okay lang, Secretary, basta kahit ano. Salamat po. And again, happy birthday. Samantala, kung nakalimutan ko itanong yung edad ni Secretary Martin. Kung may korupsyon o katiwaliang mapapatunayan sa sino mang nasa pamahalaan, ay dapat itong managot dahil hindi papayagan nila Pangulong Duterte at maging ni Bongo ang anumang forma ng katiwalian. Narito po ang report. Tiniyak ni Senator Christopher Bongo na pagdating sa issue ng katiwalian sa pamahalaan ay wala silang kukonsintihin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng mga nagsisilabasang issue hinggil sa paggamit sa pondo ng taong bayan, let me reiterate that my position against graft and corruption has been firm and consistent since day one. President Duterte and I will never tolerate any form of it. Kahit sino ka man, kahit saan ka man ang galing, kahit tumulong ka pa noong eleksyon kay Pangulong Duterte, basta may korupsyon o anomalyang mapatunayan ay dapat kang managot. Bawat piso mula sa pamahalaan ay mahalaga ayon pa sa senador, kaya walang lugar sa kanila ni Pangulong Duterte ang anumang klase ng katiwalian sa gobyerno. Tuloy-tuloy lang at hindi po titigil ang kampanya namin ni Pangulong Duterte laban sa korupsyon. Kahit sino ka pa, walang lugar sa administrasyon ang mga korap na opisyales na nananamantala sa mga mahihirap na Pilipino. Lalo na sa panahon ngayon na kung saan ang bawat piso ay napaka-importante. Anya, sa mga isyu ng katiwalian na naglalabasan sa ngayon lalo pa at papalapit na ang May 2022 national elections, ang taong bayan na ang huhusga kung ano ang totoo at ang haka-haka lang. Para kay Go, taong bayan na ang dapat humusga. Samantala, suportado rin ni Go ang mga isinasagawang investigasyon kung paano ginagamit ang pera ng taong bayan, lalo na sa pagtugon sa mga krisis na hatid ng pandemya. As a legislator and member of the Senate Blue Ribbon Committee,
I support the efforts to probe how public funds were spent in our country's COVID-19 response. Base sa mga napag-usapan sa nakaraang hearing sa Senado, talagang kailangang busisiin pa ang mga naging COA initial findings upang lumabas ang katotohanan. Kung mapatunayang may nasayang, nawala o nanakaw na pondo ng bayan, dapat kasuhan agad at ikulong. Pakiusap ng senador sa mga gumagamit ng pondo ng bayan, ipaliwanag sa paraang mauunawaan ng publiko kung saan talaga ginamit ang pera para malinawan na ang mga isyu. Dapat magpaliwanag kayo ng maayos, kumpleto at madaling maintindihan ng tao. Kapag naklaro na lahat ng mga isyu na ito, mas matututukan natin ang tunay na kalaban, ang COVID-19 at ang hirap at gutom na kasama nito. Ayon pa sa mambabatas, may ilang may masamang hangarin na ginagamit ang kanyang pangalan pero hindi magtatagumpay ang mga ito. Binigyang diin din niya na layunin ng Duterte administration na magkaroon ng isang malinis na gobyerno. Bagamat sobrang hirap sugpuin ng korupsyon totally, hindi kami papayag ni Pangulong Duterte na sirain ito ng ilang may masamang hangarin. Gusto kong malaman ninyo na ako po ay isang senador na noon pang 2019. Marami na po akong nakatrabaho sa gobyerno. Hindi porket nakasama kita sa trabaho noong 2016 ay aid ko na agad. Pero kapag napatunayang pumasok ka sa korupsyon o katiwalian, kahit saang opisina ka pa, pasensyahan tayo. Hindi namin palalampasin ni Pangulong Duterte ito. Mananagot ka sa kasalanan mo sa gobyerno at sa mga Pilipino. Mainit na usapin nga po ngayon ang ginawang paggastos ng Department of Health sa pandemic funds. Isa na rito ang di umano'y overpriced sa face mask at face shields. Kinukwestiyon ng mga mambabatas kung paano po napunta sa DBM ang obligasyong bumili ng mga PPE. Para sagutin po ang issue, makakasama po natin ngayong umaga si DBM Undersecretary Lloyd Fernao. Good morning po, sir. Good morning, sir. Can you hear me? Hindi po namin kayo naririnig. Nakamute po yata kayo, sir. Sir Lloyd. Okay. Okay. Ayusin lang natin ang ating linya ng komunikasyon. Samantala, maliban po sa 3 milyong doses ng COVID-19 vaccines mula sa Sinovac, panibagong supply din sa AstraZeneca dumating sa... Ito po ay higit 580,000 doses na binili ng pribadong sektor. Ang detalye mula kay Naomi Tiburcio. Naomi? Yes, Music Rocky, dumating na kaninang umaga dito sa NAIA Terminal 1 ang flight na CI-701 ng China Airlines. Dala ang 582,500 doses ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca. Binubuo nito ang bulto ng mga bakunang binili ng pribadong sektor at LGU sa ilalim ng A Dose of Hope program. 9:20 ng umaga, lumapag ang eroplano sa paliparan. Nasinalubong ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., MMDA Chair Benhur Abalos, AstraZeneca Country President Lotis Ramin at A Dose of Hope Project Lead Josephine Romero at iba pang opisyal ng DOH. 80% ng mga bakuna ay binili ng mga LGU at 20% naman ang ilalaan sa mga MSME. Nagpapasalamat tayo sa ating mga private sector sa Go Negosyo and also the LGUs who ordered this vaccine. This is 582,000, more or less 550 people will be saved by this vaccine. Napakalaking bagay nito, no, because these are all LGU procured and of course privately procured, no, aside from the national. So ang ano nito is, since in order to ng mga LGU,
It will now depend on sa dami na order nila kung paano ibibigay sa kanila ito. But it will really help a lot in our vaccination program right now. Lahat kasi halos ng LGU sa Pilipinas umorder eh. So I just presume it will be given proportionately. We're very happy because this is like 80% po sa LGU ang dumating ngayon. And then the 20%, halos MSME po yung pupuntahan. So lahat po mako-cover. Yusek, nagkaroon din tayo ng pagkakataon upang tanungin si Vaccine Czar Secretary Galvez at MMDA Chair Abulos tungkol sa desisyon ng IATF na ipatupad ang Modified Enhanced Community Quarantine with heightened restrictions sa Metro Manila, Laguna at Bataan hanggang sa katapusan ng buwan. Binigyan diin ng mga opisyal na ito ay naging desisyon ng pamahalaan upang payagan ang mga manggagawa na makabalik sa trabaho habang mahigpit pa rin pinapatupad ang health protocols. Kabilang sa ipagbabawal sa ilalim ng MECQ ay ang religious gatherings at indoor at alfresco dining services. Napagkakasundo namin na this MECQ is a different thing. It is more stringent at saka talaga nakita natin na talagang we will impose yung minimum health standard. I'm very confident that we can control yung further increase exponentially ng mga cases. Ginawa ng IATF, gumawa tayo ng solusyon na maganda para sa lahat. Ano ito? MECQ. Ang ibig sabihin ng MECQ, pwede kang lumabas except sa certain industries. Ito'y 10 araw lang naman, no? Kaya minabuti namin na indoor at outdoor bawal. Number 2, yung mga personal na services, ano yun? Mga barbero, mga manicurista, kasi masyadong close contact eh, hindi mo masabi eh. Ayon kay Secretary Galvez, umaasa siya na sa tulong ng mahigpit na protocols at mas mabilis na pagtunton, pag-isolate at pagpapagaling ng mga COVID-19 positives ay hindi na maibabalik sa ECQ ang quarantine classification sa Metro Manila dahil aniya, hindi nga ito sustainable at maraming manggagawa ang naapektuhan. Kaya't kayon hihintayin ng mga opisyal ang magiging resulta ng MECQ sa pagtatapos ng buwan bago tuluyang magdesisyon sa magiging quarantine protocol sa susunod na buwan. Ito muna ang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Naomi Tiburcio. Samantala, balikan na po natin si Sir Lau. Sir, good morning po. Good morning, ma'am. Good morning po. Opo. Sir, dumutang po ang pangalan ninyo sa nangyayaring investigasyon ngayon patungkol po sa COA audit observation sa Department of Health. Ano po? Ito po ay dahil sa paglipat ng kagawaran sa DBM ng pondong 42 billion pesos na pambili ng mga face mask at face shields. Pwede niyo po bang ipaliwanag bakit daw po napunta sa DBM? Kung saang opisyal po kayo dati ang pagbili pati ng supply na ito? At sino po ang nag-initiate ng transfer? Hindi po nilipat sa DBM ang pera. The money was sourced out from DBM and transferred to DOH. However, DOH transferred it PSDBM, the Procurement Service of the Department of Budget Management. It is transferred to PSDBM when the items that you are buying is considered common supplies, so common goods like coupon bands, ball pens, laptops, yung binibili natin na office supplies, toilet papers, alcohol, those are common supplies that most government agencies procure it through the PSDBM. During the time of pandemic, it is not only DOH that was in need of buying the face masks, the face shields, the alcohol, the things that we need for protection against COVID. So it was classified by the GPPB, Government Procurement Policy Board, as common supplies. So when it was considered as a common use or common supplies, common goods item, PSDBM already has the authority to buy these items together with DOH, together with PITC, together with DSWD, together with the LGUs. So all agencies now may procure such item under common goods supply. So nung classified siya, to ease the burden and to allow more access and more avenues of procuring the said items, kasi ang dami, almost everybody is in need of buying such items, and there is such lack of supply, and through by reason of the existing laws on how
we procure, medyo mabagal siya, we have to open up the avenues. So DOH needed help, and they passed on some of the budgets to PSDBM to procure the said items. So ganun po. When it is classified as common use, it can be passed on to PSDBM po, because that's our forte. Thank you. Sir Lloyd, yun daw pong paggamit ba ng Department of Health sa procurement service ng DBM ay may legal basis? Ito po ba ay nangyari na dati pa? Yes, yes. PSDBM it's a specialized agency of the government. Its main purpose is to procure. It specializes under the said concept because most agencies do not have a regular procurement process. They don't really procure items as part of their regular performance of their function. Like DOH, their main function is to provide health and services. Like DSWD, provide social services. DOTR, they provide transportation services. But in the course of providing these services, they need to provide supplies. And to procure these items needs specialization, need manpower, needs time, needs effort. So in order to not dilute the manpower and resources and time of these agencies, a different agency is focused in performing this function for them. So, yun yung PSDBM. So, yung bibili ka ng coupon bond, let's say 10 coupon bond every month. So, you don't have to bid every month for the bond. Kasi under the procurement law, medyo may bidding process, medyo mahaba yan. And it will take at least 5 persons to conduct the bidding process, time of publication. Medyo mahaba talaga yan. So, imagine if all agencies, instead of focusing on their primary purpose, also be bothered with these things, medyo masasayang yung oras, di ba? So they pass it to an agency whose only job is to procure, and that is the procurement service. Multiple times na po, that's for long-standing years, ginagamit na po ang PSDM to do for such function. And PSDBM has two functions. Either they buy under the common supplies or they do procurement under non-common use. Yung non-common use kasi hindi siya regular. Like pagbibili kang train, so you have to pass through PSDBM if you want to kasi medyo hindi nyo forte. Kailangan nyo pa mag-training, kailangan nyo pa mag-set up ng team. So the technicalities would be so much effort and you will only do it once because we buy trains maybe once every 5 years. Diba? They would rather pass it to an agency who's more efficient in doing that time and again. So during pandemic, medyo na-overwhelmed ang DOH kasi all their personals most of them are doctors running around, running hospitals, going around community facilities, building up quarantine facilities, managing yung RT-PCR, building up COVID testing laboratories. And if you task them more to buy more items, medyo confusing na yan. So they would rather have it removed from their shoulder and pass it on to other agencies, which is in this instance, PSDBM. Opo. Sir Lloyd, regarding po dun sa sinabi niyong presyo ng mask at face shields na sinasabing overpriced, ano po ang reaction niyo dito at sino po ba daw yung naghahanap ng supplies na ito at kanino po ito binili? Okay. First thing, of course, if you consider that 27 pesos during that time, this time, that's very expensive. Even I would not buy that, diba? Face shield during this time is 120. That would be very expensive. But during that time, when kasagsagan ng pandemya, everybody was scampering. We were all scampering. What we did was we contacted, when DOH sent the document to us, the agency purchase request together with the funds transfer,
we started our bidding process. Now, DOH has a pool of a list of their suppliers, and DTI has pool of list of business establishments, and we were sending all requests to everybody. O sige, magpadala kayo no, if you can supply. The problem is, in the Philippines, there is a very limited number of pool who are producing these items. So mahirap. And yung iba din, most of the suppliers are actually import distributors. So they import and they distribute in the Philippines. The problem is they cannot also supply kasi nga during that time no plane and no vessels were flying. No plane were flying and no vessels were going through the ocean. So how can we transport? So very hard yung mga suppliers. That's why we contacted even the FA, our consulates, our embassies abroad to us to find suppliers. And during that time, pahanap talaga tayo through the bids and awards committee. Sila po ang naghahanap noon through market study, kahit sa Facebook. So ay naghahanap tayo ng mga suppliers and we make invites. And very few people responded kasi nga the volume is too high. And it's very hard to supply. And yung mga requirements din ng government, mahirapan din sila. Kaya you have to have registrations in the government, which is very hard to comply. And given the time given the scenario during the time, very hard for people to travel, to submit documents. So yun yung complication. But there were several bidders who made some price offers. The problem is, it's very high, it's very expensive. Actually, when you look at it, pag sinabi mo, mahal yan 27, yes, mahal yan. But during that time, that was one of the cheapest. Because face mask during the time was sold at around 30 to 40 pesos. Even DTI increased their suggested retail price, which is at 28 pesos during that time. But people were selling it at 30, 32 to 40 pesos. Ang face shield during that time, it was the first time that people knew about face shield. It was my first time to know about face shield. It was being sold at 250, 300, 400, diba? Ang mahal. So when we bidded it, most of the bidders bidded it at around 400 and 300. But there's one company who bidded it at 120 pesos. So that's actually the cheapest during the time. But now, when you go out of Davos, you go out of your house, pumunta ka ng bangko, mag-deposit ka, wala kang face shield, di ka makakapasok. Pero yung guard doon nagbebenta ng face shield at 25 at 30 pesos, di ba? Pag dumaan ka sa sari-sari store, may benta dyan, 30 pesos. When you go to 7-Eleven, may face shield din dyan. Kahit saan ka pumunta, may face shield. And because of the increase of supply, the prices would drop. So, but you can also see, pag tumataas naman yung ang tawag doon, the cases, the prices of these items would increase, but not exponentially high. If you can see, for people to understand the scenario, last year, isa lang po ang bumagsak na presyo. That's gasoline, which is unusual because nobody was driving their vehicles. No industry was running. So prices of crude oil dropped, and so does gasoline and diesel. But everything else that was on high demand increased their prices. So we as buyers is limited in buying kung ano yung offered. And that was the lowest offer during that time at good volume. Yun po, it's all documented naman. May procurement process tayo na sinusunod. Yun po. Opo. Pero Sir Lloyd, kino-question ng COA at ng mga mambabatas kung bakit wala man lang daw pong MOA ang nasabing paglipat ng pondo. Wala daw po kasing naging accountability sa pondong inilipat. Ano po ang masasabi niyo dito? No, there is pure accountability with or without MOA. That's public funds. And public funds will always be audited. COA did not question it. COA inquired on it because that is part of the exit conference. Kasi medyo yung report, I apologize for this, but whatever information that's going out is not complete. Hindi siya complete. Diba? So nagtatanong sila, bakit walang memorandum of agreement? There will be a requirement of memorandum of agreement if the item that a certain agency
would request PSDBM to procure is considered a non-common use. If it is considered a common use, then the agency requesting PSDBM to procure does not need a memorandum of agreement. Yung memorandum of agreement is like this, like the OTR. Gusto namin bumili ng train. That's not common supplies because no other agency would buy a train in the regular course of their business. So they need to have a memorandum of agreement, my terms of agreement, my mode of payment, because PSDBM will always charge fees. Income is the one that is paying for our employees. It is semi-independent, so whatever income we have, that's what we pay our employees. So ang pag non-common supply, kailangan ng memorandum of agreement. But if it's a common supply, hindi po kailangan ng memorandum of agreement. Ang ginagawa nila, nagde-deposit sila ng pera para anytime that they would want to withdraw items from us, technically, or buy items from us, we can outright deliver because the money is already available. Kasi may problema din tayo dyan. Pag hindi po ganyan ang setup, nagkakaroon din kami ng audit observation memorandum from COA and sometimes NDA. Ang tawag ng NDA is, I forgot, pag wala silang pera na deposit tapos nag-o-order sila by urgency and sometimes hindi nakikita doon sa system, nakaka-deliver ang PSDBM, the problem there is nag-deliver kami ng pera sa inyo, hindi kayo nagbayad, mapapahamak ang ahensya ng PSDBM. So that is the scenario there. Now, why there is no memorandum of agreement for these items? It is because those items that they bought are considered common use supplies. It has been reclassified as common use supplies because it's not only DOH that is in demand, is in need of those items, but all agencies already. Di ba kahit yung PTV 11, kailangan nyo ng alcohol, sa amin kayo bumibili. Kailangan nyo ng face mask, sa amin din kayo bumibili. Kailangan nyo ng coupon band, sa amin kayo bumibili. All agencies who need these items, they procure it to us. So with that, DOH is not the only agencies who were asking us to buy this face mask, face shield, but a lot of agencies. But the bulk of it is Department of Health. So since it's common supplies, it does not need any memorandum of agreement. It's a point of inquiry, formal inquiry by DOH, so we can by COA, so we can answer in writing formally. So it will be recorded as part of the audit process. Yun po ang purpose nun sa exit conference. Tinatanong din nila, bakit 27 yung benta namin sa internet, medyo mahal in our website. And we explained, yes, 27 ang benta namin because that's our old stock. Hindi ho 27 ang bili namin sa lahat. Meron nga binili kami na 2 pesos, 1.75, 1 peso and 75 cents sa face mask, mga ganun na presyo as time goes by. But yung mga old stock namin, hindi namin nabebenta because as we bid, we get cheaper, we dispose the cheaper ones first. Kasi of course, why would you buy the more expensive one? But it doesn't mean na ang bili namin dun mahal that we bought it now. No, we buy it according to the market situation during time. And sometimes, you cannot dispose it all. Pag chinek nyo, hindi naman binili namin lahat ng 40 billion at 27 pesos. No, gradual yan as time is needed. Per 2 months, we buy kasi baka we were expecting during that time baka mawala ang pandemic after 3 months. So we have to buy what is good for 3 months. Succeedingly, we continue to buy and we ship some of these items to different regions. PSDBM has, I think, 13 offset offices from region 1 to 13. We have LGU depots. Nagpapad kami ng supply. So different localities and regions outside of Manila can also get these items. However, ito yung problem namin during the time. The suppliers would ship the items to, let's say, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, or those city, or regions. Libre yun kasi the supplier will have to shoulder the freight. Then we have stocks there. Pag gusto mong bumili doon sa area, bumili ka. Ang problema, nagkaubusan sa Metro Manila, sa outskirts hindi nagkaubusan. That's where most of our the slow moving stocks na face shield and face na hindi nabebenta nakatago doon.
So if we have to send it to the central office just to sell it, it will be more expensive kasi we have to get shipping na naman, freight cost, which um, logically, financially, that's unused. That's um, um, what do you call that? Irregular for us to act on. So we decided na iwan na lang doon and make some changes to have it sold for discount. But in order to sell for discount, we have to get authorization from the Commission on Audit. Kailangan din yun to justify, di ba, everything, how everything goes. The reason for this is the market fluctuation, unusual market fluctuation. Everybody, if you just are willing to recall, everybody are willing to recall, magkano po bilhin niyo ng face mask during the time and ng face shield? Same po ang scenario sa amin. It's unfair to say na 120 bili ko ngayon. No. We bought it at that price when you were buying it at 150, at also 20 pesos, at 40 pesos. Sometimes we get lucky, buy it cheap. Sometimes we buy it fair. It depends on the situation. Kasi paunahan talaga yung bili during the time, di ba? Kasi pag hindi ka nakabili, people will bash you. Kasi bakit ba? Ano bang ginagawa mo? Ba't hindi ka nagtatrabaho? Tapos pag nakabili ka, sasabihin naman, oh, ba't yan ang binili mo? You know, that's the situation in reality. Thank you po. Sir Lord, basahin ko lang yung ilang tanong na kasama natin para sa iyo. Unahin ko yung mga tanong ni Laila Salaveria. According to OIC Kanda, she had aired misgivings on the expensive face mask and face shields. At that time, were these concerns addressed before the purchase? At ang kay Tuesday nyo naman po, ibig ba daw sabihin, hindi lang DOH ang nagpabili sa inyo ng mga common goods but other agencies also, pero bang nasisingle out ang DOH? First, I cannot recall that Undersecretary OIC Secanda made a statement. I think it is best that we get the official record during when the statement was made. If she made such statement, maybe on an executive committee level, it's all recorded. We can get it and we can check on when it was said, how it was said, and what was the context when it was said, so we can understand. Kasi it would be made clear ano yung circumstances surrounding when such statement was said and whether or not it was actually said. Kasi as far as I can recall, I don't think there was any statement made. I've been attending exec committees din naman. And second, as to single out ba ang DOH, di naman siguro. Maybe because it's highlighted that DOH is the biggest procuring entity agency who is buying face mask and face shield, because almost all of the employees of DOH are wearing face mask and face shield every day. In fact, they just don't wear things. They also wear N95. They also wear coverall, lab gown, gloves, head cover, shoe cover. Marami po silang sinusuot na. Parating binibili. Minsan, hindi po nakakaya ng PSDBM, bumibili din po sila sa PITC. Minsan, hindi din kaya ng PITC, they also buy it on their own. So, hindi lang din PSDBM bumibili. Even DOH is buying, continuously buying for itself. And PITC is buying it for them as well. And some other agencies, which I don't know how many dealings they have. As per other agencies, yes, that's true. DSWD is buying from us. Other LGUs are buying from us. In fact, almost all agencies are buying from us with respect sa alcohol, because bago pa nagpandemya, nakabili na po kami ng alcohol na kontrata, mura. So, nung nagpandemya, kami yung pinakamurang alcohol, di ba? Kasi during the time, but it ran out around 3 to 4 months, then we have to bid it again, which significantly changed the price of alcohol. Other things din po, yun. That's it. And the answer to that question is yes. The direct answer to that question is yes. Yes, other agencies are buying from us. Thank you. Opo. Sir Lloyd, nadidikit po yung inyong pangalan kay Senator Bongo. Kayo po ba daw ay may kaugnayan sa kanya at may kinalaman din ba siya sa mga transaksyong ito? So ever since they've been always doing that, no?
tie you to a politician to make my job politicized. Well, in reality, I applied for a job and I got lucky. I got a undersecretary position in the presidential management staff under Undersecretary Ferdinand Cui. After a year, I requested, I applied for a different position, which was my first and my second um, government agency that I worked for when I was young, which is Housing, Land Use, and Regulatory Board. Because when I was a young lawyer, I worked with HLURB before in Mindanao, which was approved. I was appointed, so lumipat po ako doon. Lumipat ako doon. Also, after a year, I resigned and applied for um, undersecretary na naman sa DBM. Then I was appointed sa PS-DBM. Then after a year, I again applied. I apologize for overall deputy ombudsman. It's people think it's something political. No, it's not. Um, I've been doing it for it's part of my character. I worked for government when I was a law student, so I can go to school. I work as a teacher in Ateneo de Davao University when I was a law student, college teacher. So then I became a lawyer. When I became a lawyer, I relieved myself from the local government unit sa council, Councilor Galicia, and I applied for HLURB. But when I worked sa government sa HLURB, sometimes I get bored, so I left the office within a period of 6 months. Then I entered into private practice. But now, given the opportunity in 2016, I tried the government again. But siyempre, I'm used to be a practicing lawyer with so many clients. I get really a bit, not that the term is maybe bored in a common parlance, but sometimes I reach the level of plateau that I don't really find the work so enticing after a year. So I try to get a different field office that I can learn again. And given the scenario that last year when I applied for overall deputy ombudsman, people were, making it political. So I withdrew my appointment and successively I tendered my resignation. That's it. I'm planning to go into private practice again, but we'll rest for a couple of months. But to politicize it that I am connected to this and to that, and there's this is a transaction. Politics maybe, but I'm not a politician. I'm just like any other Filipino who wants to try his profession, his luck in the community. That's it. But to politicize is also very unfair, yes, for the politicians that's tied up to me, that's unfair for them. More so for me, because I'm doing this for my own profession and my own uplift, professionally, personally, and growth, personal growth. Kaya medyo nakakapagod because you want to do something good, prove something to yourself, but people make it a lot of things. So it is best maybe for me to stay out of politics, because you can never isolate yourself in politics, even if you're not a politician. Thank you, ma'am. Panghuli na lang po, Sir Lloyd. Tanong po ni Tuesday New ng DCWB at maging ni Laila Salaveria, pinatawag po ba kayo sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee at kung willing daw po ba kayong dumalo para magpaliwanag? Yes, several employees have contacted me through my personal number. Employees from PSDBM informing me that I am being sought after to shed light or discuss my participation in the procurement process that is being questioned. Of course, it is my responsibility, and I am willing to attend to shed light on the matter. I believe the objectivity of the Senate, the Blue Ribbon Committee,
headed by Senator Gordon, that it is fair and just, and it is a proper and appropriate avenue for me to shed light on what actually transpired. So it is actually a good thing, di ba? Kasi people make assumptions without all the facts. It is best that all facts are laid, and the best one of the appropriate avenues is the Senate Blue Ribbon Committee, and I would attend definitely as long as my circumstances allow it. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong panahon at ang inyong paliwanag, Ginoong Lloyd Christopher Lau. Stay safe po at salamat po sa Maraming inyong salamat panahon. po. Samantala, inanunsyo na nga ng IATF na ibaba sa MECQ ang klasifikasyon ng Metro Manila hanggang katapusan ng Agosto. Ang tanong, pabor na kaya rito ang grupo ng mga negosyante? Makakausap po natin si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Good morning po. Ay, good morning, Yusek, at sa ating mga taga-panood. Opo, salamat po sa inyong panahon. Ano po? Sir, diretso na po tayo. Pabor po ba ang ECOP sa naging desisyon na ibaba na sa MECQ ang Metro Manila hanggang katapusan ng Agosto? Definitely, kasi from the very start naman, against kami talaga doon sa ECQ, no? So, hindi lahat ng namin na gusto namin, makapasok hanggang maaari yung lahat ng pwedeng pumasok. So, hindi ko pa nakikita yung detalye nito, pero mukha namang okay. Better than na natatakot kami doon i-extend, talaga hindi na nakakaya ng of course, the government medyo hirap na rin at ang mga empleyado natin, yung mga workers, kawawa naman. Opo. Hindi man po na-extend itong ECQ, sir, pero may ilang pa rin pong restrictions. Ano po ang sa ilalim ng MECQ? May ine-expect di po ba kayong losses sa higit isang linggong MECQ na ito? Well, siyempre, meron din, pero hindi naman siguro kagaya nung malayo ro sa estimate ng NEDA na 150 billion a week, which in 2 weeks, 300 billion, ano? So, siguro ito kung meron man losses, yun na lang mga ni-restrict na hindi makakapasok, ano? At kami naman pabor na higpitan yung pag-implement para doon sa mga non-A4 nakakalat-kalat at ayusin nila yung iba pang protocols para makabawas tayo sa dito sa pandemic, ano. Pero okay na rin yun, siguro dahan-dahan na-reverse yung natin dahil doon sa ECQ, sana makabalik na tayo on track dahan-dahan. Opo. Sir, bukod dito sa sinabi niyong hindi naman apor, napakalat-kalat, kung kayo po ang tatanungin, ano pa po yung maisasuggest ninyong hakbang o paraan na pwede pong gawin kung saan mababalanse talaga yung pagtugon sa ekonomiya nang hindi naman pagay sa alanganin ng kalusugan ng ating mga kababayan? Siguro kailangan pag-isipan mabuti yung mga pinatutupad natin. Kaya tayo, napakalaking gastos, napakalaking perwisyo noong 2 linggong ECQ, no? Pero tingnan mo naman, paano naman magiging effective yun? Sabay-sabayan yung hindi maayos yung pagbibigay ng ayuda, nagiging source ng mga hindi kasabay pa yung registration ng COMELEC, kasabay pa yung vaccination na hindi masyadong maayos, hindi ko alam kung ano. Tapos we expect na mababawasan ng tao sa kalye, hindi siguro ganun ang dapat na ginawa. Plus, nakakagulo yung the inability of the public transport to provide real transport to those who should be traveling, to those who are working. Medyo magulo rin. Although nabawasan ng traffic during the ECQ, pero ngayon na hindi na ECQ, madadagdagan yung magtatrabaho, sana naman ayusin nila yung transportation, yung mass transportation. Pero base po sa pag-aaral, sir, yung virus po nakukuha mula sa trabaho at naiuwi sa mga tahanan. So ano po ang reaksyon nyo dito?
at paano nyo po matutugunan yung ganitong or mapuputol yung ganitong chain of transmission? Ano, hindi ko sigurado kung talaga may pag-aaral na sa trabaho na kukuha yan eh. Of course, there are, ano, dahil, pero hindi sapat na rason yun para wag pagtrabahoin ta. Dahil kung yun ang rason, hindi na tayo mawawala sa ECQ. So, dapat yan talaga, pag-aralan, yung pagpunta sa trabaho, tsaka pag-alis sa trabaho, malaking bagay yun. Yung pagpila mo sa sasakyan at pagpila sa bakunahan, yan, malaking yan. Kalat siya kaysa sa trabaho na alam mo naman, ingat na rin naman ang mga kumpanya na binabantayan nila ng protocols, hindi naman sila papayag na mayroong papasok na mayroong symptoms doon hanggang maaari. So, yung bibintangan natin yung sa lugar ng trabaho, kumakalat yan, hindi siguro totoo yun. Baka sa malls, baka sakali, pero hindi sa lugar ng trabaho. Maingat ang mga kumpanya, takot sila. So, hindi yun ang dapat nabantayan. Tsaka, bukod sa masyado natin tinututukan yung pagtaas ng cases. Hindi natin binabalanse doon sa fact na 96% of those cases are hindi naman kailangan i-hospitalized eh. Yung 4% lang siguro kailangan yun yung nagiging severe, tsaka doon gagaling yung namamatay, ano? Tapos pipigilin mo ang buong ekonomiya, ang mga tao, lalong dumadami ang rason na kinamamatay sa ibang bagay, ano? Alam naman natin yon. Ang unang-una talagang dapat na gawin, sa halip na yung health system natin at na dapat talaga, huwag ma-overwhelm. Yun ang dapat Kung part of the losses ng economy, tinututok natin doon sa health system, hindi sana tayo natatakot mo overwhelm. Marami naman dyan sa nandyan, hindi naman kailangan hospitalize. Sabi ko nga, yung 4% lang ang dapat natin tutukan, doon lang naman. Tumataas man, hindi naman ganong alarming dahil kung hindi naman, hindi na tayo makakaalis sa we have to remember, isang taon at kalahati na tayo nagla-lockdown, masunurin naman ng mga tao, pero at the end of the day, hindi na rin mapigilan dahil sa tagal na ng ganyang parusa. You have to remember, sa buong mundo, tayo lang yung pinakamahaba, 1.5 years. At tayo rin lang yung gagamit ng face shield, sumusunod ang tao. So, doon maintindihan kung bakit ang mga tao kung minsan di na naniniwala rin sa mga warnings natin. Opo. Sir, itong tungkol naman po sa bakuna, ano po yung naging reaksyon ng ilang private sectors kaugnay sa pag-hold ng pamahalaan sa pagbili po ng bakuna ng private sector sa ilalim po ng tripartite agreement? Well, alam naman natin na ang pangako ng gobyerno, lahat ng babakunahan, sagot ng gobyerno, tama naman yun, ano? Unfortunately, alam na, may limitasyon ng gobyerno nung nag-umpisa tayo, hindi naman pwede mag-down payment ang gobyerno, hindi pwede mag-advance payment, at saka yung presyo, siyempre tinitingnan nila mabuti. Noong una, talagang hirap na hirap tayo. Pero ngayon, nakikita ko naman, with all the efforts talagang tuloy-tuloy naman yung dating na ng bakuna, no? Tapos meron pang mga private sector na tumutulong, yung mga empleyado nila na hindi kasama sa priorities masama, hopefully ngayon sunod-sunod na yung dating ng bakuna, ma-address na yun pati yung mga importation ng private sector. At talaga namang alam naman natin na kung hindi natin tutuloy-tuloy itong bakuna, talaga may problema tayo. At kung ito itutuloy-tuloy natin, may iwasan natin talaga yung mga lockdown na yan. At ang mga tao naman sisigla na yung kunti ekonomiya natin dito sa mga darating na buwan. Opo. Sir, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon. ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. Mabuhay po kayo, sir.
Salamat din sa inyo, Yusek, at sa ating mga tagasunod. Narito naman po ang pinakahuling datos ng COVID-19 cases sa bansa base po sa report ng Department of Health as of August 19, 2021. Umabot na sa 1,791,003 ang total number of confirmed cases matapos itong madagdagan ng 14,895 na mga bagong kaso kahapon. 208 ang mga nasawi kaya umabot na sa 30,881 ang total COVID-19 deaths. Ang mga kababayan naman natin gumaling sa sakit ay umakyat na sa 1,648,402 matapos itong madagdagan ng 8,248 new recoveries. Ang active cases naman natin sa kasalukuyan ay 111,720. 6.2% po, yan ang kabuang bilang. Samantala, isa sa dahilan kung bakit nangingibang bansa ang ilang Pilipino ay para po may maipantusto sa pamilya, ngunit hindi lahat sa mga nakipagsapalaran abroad ay pinapalad. Kaya naman po ang Department of Agriculture sa pakipagtulungan sa DOLE OWA ay naglusad ng programa ng magnegosyo dito mismo sa bansa ang ilang OFW